Tara na po, bilisan mo na riyan at makatanghalian na tayo. Wala na tayong masasakyan. Wala, naman to si Lolo. Ang dilim-dilim pa naman po sa labas eh. Tingnan niyo po, wala pa po yung araw. Anong ang dilim ka riyan? Nakita mong mag-aalas 5 na ng umaga. Ay sige na, at bilisan mo na riyan. Sige po, Lo. Ubusin ko lang po sandali itong katas ko. Ay sige na, at nakaayos na rin itong dadalhin ko rito sa labas. Magbuhat ng pumano ang ama ng batang si Tikoy. Sumama naman sa ibang lalaki ang ina nito. Kaya mag-isa na lang na itinataguyod ng matanda ang kanyang apo. Unang araw ng bakasyon noon ng batang si Tikoy. Maaga pa lang ay pagayak na ang dalawang maglolo. Naisipan kasing isama na matandang si Lolo Abet ang kanyang apo sa bayan. Doon ay dadalhin nila ang mga ani nilang kamote mula sa kanyang taniman para maibenta. Oh, ayun, may jeep na. Tara na at buhati mo na yung bayong mo riyan. Ang bigat-bigat naman po kasi nito, Loy. Dapat po binawasan niyo pa po ito ng konti. Ay nako, ikaw talagang bata ka oh. Pura ka talaga reklamo. 5 kilo kamote lang naman ang laman yan eh. Kahit na po, Lo. Mabigat pa rin po eh. Ay sige na. Tumigil ka na riyan kakareklamo. Ayan na ang jeep oh. Tara na't sumakay na tayo. Nang makaupo na ay kaagad na nagbayad ang matanda. 10 itong 20. Eh sa bayan lang. Eh Manong, may bayad po yung mga dala niyong sako ha. Ang bigat po kasi niyan eh. Ay ganun ba? Magkano naman ang idadagdag ko? 10 piso lang po. Eh teka sandali lang. O heto, ayos na ba yung 7 pesos? Ito na lang kasi natitirang barya ko rito eh. Talagang sagad na ako. Iniwan ko rin kasi sa bahay yung pera ko eh. Ay sige po, ayos na po yan. Pakitabi na lang po ng maigi yung mga dala nyo para hindi nakakaabala sa ibang mga paseherong pasakay. Sige, salamat. Lo, bakit nyo pa po ibinayad yung natitira nyo pang barya? Hindi po ba, nung nakaraang sumama rin ako sa inyo eh, libre lang naman po yung mga dala natin eh. Bakit ngayon po may bayad na bigla? Ay nako, pabayaan mo na apo. 7 pesos lang naman yun eh. Saka magkakapera pa naman tayo mamaya kapag nakabenta na tayo. Nang makarating na sila sa bayan, kaagad silang naganap ng magandang lugar para mapwestuhan. Pinili nila ang matao at madaling makita ng mga namamalengke. Doon ay inilatag na nila ang isang sako at magkatabing naupo sa isang banda. Ilang sandali lang ay may paisa-isa nang namimili sa kanilang tindang kamote. Magkano po itong supot ng kamote nyo, Tang? Ay, 10 piso lang po yan, suki. Pwede po bang 15 pesos na lang ang 2 supot? 3 mo na, para ibigay ko na lang sa iyo ng 25. Ay, hindi po, Tang. Mamamasay pa po kasi ako eh. Paborito lang kasi ng mga anak ko itong kamote. Kahit yung isang balot na lang po siguro. Ay, sige na. At ibibigay ko sa iyo yung 2 ng 15. Mahal man ang presyo ng mga gastusin, ay maunawain pa rin sa iba si Lolo Abet. Kaya kahit halos wala na siyang kitain, ay nagbibigay pa rin siya ng tawad. Lalo pa kung nakaramdam siya ng awa sa mga mamimili. Lo, hindi po ba tayo malulugin yan at pinatawad niyo po ng 5 piso yung babae? Ipangdagdag na ng pamasahin na po natin sana yun eh. O kaya, dapat po, ibinigay niyo na lang po yun sa akin. Alam mo apo, hindi dapat palaging pagkita lang ng pera ang palagi nating iniisip. Kahit na nagtitinda lang tayo ng kamote, nakakatulong pa rin tayo sa mga katulad natin na may hirap. Hindi tayo nanlalamang at nagbibigay tayo ng tawad sa kanila. Saka, paano tayo malulugi? Libre lang naman yan natin kinukuha yan sa taniman natin, hindi ba? Saka, hindi naman tayo nagigipit. Kung sa bagay po, Lo. Oh, ayan po, Lo. Mukhang may bibili po ulit sa atin. Atay, magkano po yung 1 supot nyo ng kamote? 10 piso po yan, Manong. Wala na pong tawad yan. Sige po, pumili na po kayo. Ay sige, kukunin ko nitong 1 supot. Ayan po, salamat. Ito po yung sukli. Natawa na lamang ang matanda sa ginawa ng kanyang apo. Sabay napawika.
Ay, naku, Apo. Alatang ayaw mo talaga magpatawad, ano? Hindi po. Mukha kasing may pera naman yung lalaki kanina eh. Kaya ayos lang po yun, Lo. Sandali lang pala, Apo. Kanina pa ako ehing-ehe eh. Pupunta muna ako sandali sa kubeta, ha? Sige po, Lo. Ako na po munang bahala rito. Ay, sige. Ayusin mo yung pagsusukli mo, ha? Opo, Lo. Kaya ko na po ito. Naglakad na nga patungo sa kubeta matanda. Samantalang naiwan naman mag-isang nagbebenta ang batang si Tikoy. Sa kabila noon ay may isang matandang babae ang lumapit sa bata. Iha! Po, bibili po kayo ng kamote? Oo, bigyan mo nga ako ng 2 supot. Ay, sige po. 10 piso lang po ang isang supot. Pili na po kayo. Ayos na siguro ito. Heto ang 20, oh. Ay, salamat po, Lola. Sandali lang. Ikaw lang bang mag-isa ang nagtitinda rito? Nasaan ang kasama mo? Hindi po. May kasama po ko si Lolo. Nasa kubeto lang po. Ay, ganun ba? Bakit po? Sukin niyo po ba si Lolo? Ay, oo. Kasi minsan lang ako napapadaan dito sa inyo. Sa katunayan matagal na akong kilala ng lolo mo. Ay, ito po. Yan na po pala si Lolo. Pagkalingon muli ni Tikoy sa ali ay nawala na ito. Sinubukan niya pang magpalinga-linga hanggang sa makita niya na lang na naglalakad na ito kasama ng kumpol ng mga tao. Tikoy, Apo. Sino ba yung kausap mo kanina? Yung bumili lang po ng kamote, Lo. Sabi niya po, suki niyo raw po siya. Bakit naman parang nagmamadali siyang umalis? Kunot noong tanong na matanda habang pilit pang sinusulyapan ng nasabing ali. Hindi ko rin po alam eh. Baka may nakalimutan po siya o baka nagmamadali lang po talaga. Sige na. Pabayaan mo na. Lumipas pa ang ilang sandali at sa wakas ay malapit na ring maubos ang kanilang panindang kamote. Araw kasi ng linggo noon. Kaya maraming tao rin ang namimili sa palengke. Lo, 3 balot na lang po itong tinda nating kamote. Kaya nga, Apo. Hindi bali at madali na lang yan mabebenta. Pero Lo, pwede ba tayong bumili ng text? Yung mga cards ba na nilalaro mo, Apo? Hindi ba marami ka na nun sa bahay? Opo, Lo. Yun nga po. Pero mas marami po yung mga kalaro ko eh. Ay, Apo, hindi mo naman makakain yung mga yun eh. Pero Lo, kahit na po. Pwede ko rin naman po yung ibenta kapag naparami ko eh. Kaya, sige na po, Lo. Ay, naku ka talagang bata ka, oh. Siya, sige nagbibili tayo niyan mamaya. Yay! Maraming salamat po, Lo. Ayan pala, may bibili na po, Lo. Kahit papaano ay hindi pa rin matiis ni Lolo Abit ang kanyang apo. Ilang sandali lang ay tuluyan na ngang naubos ang kanilang mga bentang kamote. Bunsod noon ay kaagad na silang nagtungo sa isang tindahan para bilhin ang nasabing bagay na pinabibili ng bata. Matapos yon ay sandali muna silang naglibot sa palengke. Doon ay namili sila ng kanilang mga kakailanganin sa pang-araw-araw. Tara na, Apo. Uwi na tayo at oras na, oh. Sige po, Lo. Magkasabay nang nagtungo ang maglolo sa paradahan ng jeep. Habang naglalakad ay nasa lubong nila ang isang kumpare ni Lolo Abit. Uy, pare, pauwi na kayo. Oo, pare, ikaw. Eto, mamamalengke pa lang. Tinanghali na ako eh. Gawa ng nangyari kanina. Ano ba yung pare? Nabalita mo na ba yung nangyari sa kabilang baryo kanina? Ang alin, pare? Yung tungkol rin sa lasing na inatake raw ng aswang. Sabay naman na nanlaki ang mga mata ng maglolo. Pareha silang napaseryoso ng tingin sa nasabing lalaki. Ano po? Aswang po, Mang Igme? Oo, iho. Aswang nga. Hala, pare. Saan mo naman nabalitaan yan? Di saan pa? Di sa kumari nating si Mercy. Parang hindi mo naman kilala yon, pare. Maaga pa lang nasa kanto na yon at naghahanap na ng ichichismis.
Kaya nga, bidang-bidas na ron kanina habang nakukwento sa amin eh. Ano raw ang nangyari? At saka, nakita nyo rin ba yung bangkay? Pumunta rin ba kayo sa kabilang baryo? Pupunta nga sana kami kanina, kaso sabi ni Mercy, kinuha na raw ng mga pulis. Tapos, iniimbestigahan na. Mamaya dadaan din ako ron pagkatapos ko mamalengke. Sige. Ano raw pala ang nangyari? Yun na nga pare, magdamag daw nakipag-inuman yung lalaki sa iba pa niyang mga kumpare. Tapos, inumaga na rin ng uwi. Ayun na nga, natagpuan na lang nila yung bangkay ng lasing na yung kanina. Tapos, alam mo ba pare? Ano pa pare? Hanep pre, alam mo ba yung tiyan? Butas, tapos wala na yung mga laman loob. Grabe nga raw talaga yung itsura nun pare. Sobrang nakakaawa at nakakadiri raw talaga. Tapos, nagkalat pa yung dugo sa lupa. Nako, grabe naman pala yung balita na yan. Sobrang nakakatakot naman. May nakakita raw ba dun sa aswang? Wala raw pre. Kaso, base nga raw sa itsura ng bangkay, aswang daw talaga ang may gawa nun. Baka naman matindi lang ang galit sa kanya o di kaya yung mga adik. Nako, nakakatakot pa rin talaga. Pero sana naman may makakita man lang o may ideya man lang sila. Kaya nga kaya dapat simula ngayon pre, mag-ingat na tayong maigi. Habang patuloy pa sa paglalakad ng dalawa, ay tahimik lang na nakikinig ang takot na batang si Tikoy. Magtatanghaling tapat pa lang, subalit gayon na lamang ang kilabot niya dahil sa kanyang mga naririnig. Ilang sandali pa ay biglang may pumukaw sa kanyang atensyon. Napansin niya kasi ang isang aling nakatayo sa parting hindi kalayuan. Tila tinitingnan lamang siya nito at walang reaksyon ng mga mukha. Dahilan para makaramdam ng pagkailang ang bata. Marahan siyang lumipat sa likod ng kanyang lolo. Sa muli niyang pagbaling sa ali, ay muli na naman itong nawala sa kanyang paningin. Tara na, Apo. Apo. Tikoy, Apo. Tara na kako. Bakit ba nakatulala ka pa riyan? Lo? Sige po, Lo. Tara na po. Diyos ko naman tong bata to. Bakit pa parang wala ka sa sarili mo? Ano pa yung iniisip mo? Sa kanilang muling paglalakad patungo sa paradahan ng jeep, ay naikwento ni Tikoy ang tungkol sa ali. Kasi po, Lo, yung ali po kanina, yung bumili po sa atin ng kamote. Ano naman ang meron sa ali na yun, Apo? Kasi po, Lo, parang iba po yung pakiramdam ko sa kanya. Nakatitig lang po siya sa akin, tapos wala po siyang reaksyon. Baka naman natutuwa lang sa'yo yun, Apo. Natutuwa po, Lo? Bakit naman po siya matutuwa sa akin? Wala naman po akong ginagawang kakaiba. Malay mo, may apo rin siyang kasing edad mo. O di kaya natutuwa lang siya kasi bata ka pa tapos maaasahan ka na sa pagtitinda. Dahil sa mga tinura ng matanda, ay nagkibit balikat na lamang ang bata. Subalit, ganun pa man, hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan ang tungkol sa mga narinig niyang usapan kanina, ang tungkol sa aswang. Nang nasa jeep na sila ay naupo sila sa parteng unahan nito sa tabi ng driver. Sa kanilang posisyon ay narinig nila ang dalawang ali na nag-uusap tungkol rin sa nasabing inaswang sa kabilang baryo. Hala, talaga ba, Mare? Diyos ko naman pala talaga. Grabe ang kilabot ko. Tingnan mo, tumatayo ang balahibo ko sa buong katawan. Totoo pala ang mga sinasabi nila, paring Dindo, ano? Ano pa nga ba? Kung ikaw ang tatanungin, Mare, kung ordinaryo kang tao, anong gagawin mo sa ibabaw ng bubungan ng 10 oras ng gabi? Di ba? Tapos, nang makita raw siya ni na Maring Ensing, bigla raw tumalo ng sobrang taas. Magdududa ka pa ba nun? Di, aswang nga talaga yon. Kaya nga, malamang yun ang nakita nila na yun sa bubong. Yun rin yung aswang na umatake ron dun sa lasing kanina. Tila maging ang lahat ng sakay ng jeep noon ay hindi rin maiwasan na mag-usisa. Kaya hindi na nila napigilan na magtanong pa sa dalawang ali. Waring buhay naman ang dugo ng dalawang ali habang patuloy na nagsasanaysay.
Samantalang si Lolo Abet ay kausap naman ng driver ng jeep. Ang batang si Tikoy naman ay tahimik lang na nakikinig sa kanila. Ayan na yata yung baryong may inaswang kanina. Sabi pa ng driver sabay nguso sa harapan. Ay, para po, Manong! Para! Bago pa man tuluyang mahinto ang jeep, ay itinuro pa ng mga ali ang lugar ng insidente. Naroong sandali munang napahinto ang jeep at ang lahat ay napabaling sa parting yon. Wala na roon ang nasabing bangkay dahil maaga na itong na-recover ng mga pulis. Tanging nakita na lamang nila roon ay ang mga tape at harang na ginawa ng kapulisan. Medyo masukal ang lugar, pero hindi ganoon kataas ang mga talahib at mga halaman. Ilang sandali pa ay nagpatuloy na muli sa pagtakbo ang jeep. Pagka-uwi sa bahay ay kaagad na nagluto ng pananghalian si Lolo Abet. Nang masalang na ang kanin ay sandali muna siyang nagpaalam kay Tikoy para makibalita sa iba pa nilang mga kapitbahay. Samantala naman, nang maluto na ang kanin ay kaagad na tumakas si Tikoy para makipaglaro sa kanya mga kababata. Dahil sa mas iniintindi niya ang bago niyang laruan, nalimutan niya na ang takot kanina. Wow, buti ka ba, Tikoy? Ang dami mong bagong text. Aba, siyempre naman, Bitong. Binilan ako ni Lolo. Ano, tara, laban tayo. Sige, pero daanan muna natin si Kokong. Kanina ka pa namin hinihintay eh. O sige, tara. Nagtungo na nga ang dalawang bata sa bahay ng isa pa nilang kalaro. Kong! Oh, kayo pala, Betong, Tikoy. Mang Kaloy, nandiyan po ba si Kokong? Ay wala. Ayun sinama siya ng nanay niya. Nagpunta sila ron sa kabilang baryo para makibalita. Kayo, alam niyo na ba yung balita? Yung tungkol po dun sa aswang, Mang Kaloy? Oo, yun nga. Kaya kayo mga bata, mag-iingat kayo ha. Saglit pang nakipag-usap ang dalawang bata sa matanda. Saka nagpaalam sila rito para sundan sa kabilang baryo ang kanilang kaibigan. Hindi. Ang mabuti pa, magsiuwi na kayong dalawa. Nakita nyo ng delikado, pupunta pa kayo. Paano kung andun lang pala nagtatago yung kriminal o yung aswang? Eh di, ano na nangyari sa inyo? Sige na, umuwi na kayo. Napagtanto nga ng dalawang bata na maaring may punto nga ang matanda. Kaya wala na silang nagawa kundi ang tumalima sa utos nito. Sige pala, Betong. Mauna na ako sa iyo. Sa susunod na lang tayo maglaro. Sige, uuwi na rin ako. Pagka-uwi ng bahay ay kaagad na hinanap ni Tikoy ang kanyang lolo. Subalit wala ito roon. Kaya dagli siyang nagtungo sa labas upang hanapin ito. Maya-maya lang ay nakita niya na ito. Kasalukuyang abala ang kanyang lolo sa pakikipagkwentuhan sa dalawang kumpari pa nito. Oh, ayan na pala nga po ko. Mukhang sinusundo na yata ako. O sige na pala mga pare, mauna na ako sa inyo at baka nagugutom na ito eh. Kakain muna kami sandali ha. Pagka-uwi ay inasikaso na ni Tikoy ang kanilang hapagkainan. Samantalang si Lolo Abet naman ay sandali munang tiningnan ang kanyang mga panabong na manok sa kulungan. Sa harap ng hapag, habang nagtatanghalian, ay napatanong ang batang si Tikoy. Lolo, nakita na po ba kayo dati ng aswang? Eh hindi pa po. Pero yung lolo ko, may hinabol daw sila dating aswang. Ala, talaga po, Lo? Ang tapang naman po ng lolo ninyo. Saka, paano po pala nila hinabol yung aswang? Ganito yun ako. Buntis daw noon yung lola ko. Tapos may narinig silang ibon na huni ng huni. Doon sa may malaking puno. Malapit lang sa bahay namin. Doon pa kami nakatira noon sa Abuyog, doon kina Lola Paning mo. Opo. O, tapos po, Lo? Ayun na nga. Nung pagsilip daw ni Lolo, nakita niya yung malaking itim na ibon. Tapos, sinubukan pa raw pagbabatuhin ni Lolo. Kaso, ayaw talaga umalis ng ibon. Parang nagalit pa raw. Kaya, parang umaamba pa raw na aatake. Inatake pa nga raw si Lola eh. Buti at nasalag niya sa kamay niya. Pagwasiwas naman ni Lolo ng itak, nakailag pa daw yung aswang. Sigaw raw ng sigaw nun si Lolo.
Kaya lumabas na rin yung mga kapitbahay nila. Tapos pinagbabato nila yung malaking ibon hanggang sa lalo na lang daw yung nagalit. Kaya inatake sila gamit yung kuko niya. Maya-maya pa bumagsak daw yun sa lupa. Tinamaan daw kasi ng mga bato Tapos nakita raw nila na nag-anyong tao yun. Basta bigla na raw nawala yun nung sumuot sa talahiban. Hindi po nila napatay yung aswang, Lo? Hindi nila napatay. Ewan ko, hindi rin nila alam kung namatay ba yun Basta, hindi na raw nila hinabol. Kasi nga, mga takot rin sila. Saka, sobrang delikado. Pero matapos daw nun, hindi na nila naramdaman pa yung aswang. Lamang na napuruhan na yon. O baka natakot na rin na bumalik pa kasi talagang tutuluyan siya ni na Lolo Lo, ano raw po palang itsura ng aswang? Basta, nakakatakot daw. Parang umiilaw pa raw yung mata Tapos kulubot yung mukha. Kulay brown raw yung balat na sobrang malangis daw. Saka matatalas daw yung mga pangil. Naku, nakakatakot naman po pala yun, Lo. Totoo po pala yung mga aswang na yan? Ay aba, siyempre naman. Kaya nga ikaw, Apo, iwasan mo na ang labas ng labas. Mamaya gumagala-gala ka pa riyan Talagang ibibigay pa kita dyan sa aswang. Naku, sobra naman po kayo, Lo. Hindi na nga po ako lalabas. Habang kumakain ay panay lamang sa pagkukwento ng kanyang lolo tungkol sa nasabing inaswang na lalaki. Ang bata naman ay seryoso lamang na nakikinig at patanong-tanong sa kanyang lolo. Matapos kumain ay pansamantala muna silang nahiga doon sa papag na nasa kanilang teresa. Malamig kasi ang simoy ng hangin roon at may lilim rin ng mga puno. Doon ay nakikinig lamang sila sa isang radyong di baterya. Yun kasi ang usong libangan ng mga panahon na yun. Wala pa kasi noon ang linya ng mga tubig at kuryente sa kanilang lugar. Ilang minuto lang, parehas nang nakatulog ang maglolo. Maya-maya pa ay may isang lalaki ang pumasok sa loob ng kanilang bakuran. Sa imbing ng kanilang pagkakatulog, hindi na nila ito namalayang pa. Tay? Tay? Nagising na lamang sila nang dumating ang panganay na anak ni Lolo Abet. 3 anak na matanda. Ang bunso ay ang pumanaw na ama ng batang si Tikoy. Ang ikalawa naman ay ang tiyahin ng bata na may sarili na ring pamilya. Oh, Albert, ikaw pala anak, napadaan ka. Kayo po pala, Tio Albert. O Tikoy, isaalang mo muna itong dala kong saging na sabaw para may pangmerienda kayo ni tatay. Wow, saging! Sige po, Tiyong. Sandali lang po, ha? O tay, gusto ko lang po sana kayong kumustahin ni Tikoy. Saka, nabalitaan nyo naman na po siguro yung tungkol sa inaswang kanina, no? Oo. Kaya kayo ron sa inyo, mag-iingat kayong maigi, ha? Tapos siguraduhin nyong nakasaradong maayos sa mga pinto't bintana. Buntis pa naman ulit siyang misis mo. Dumaan ako ron sa inyo kanina kaso nasa trabaho ka pa raw. Kaya nga po tay, kakauwi lang rin po. Hindi nga rin po ako makagawa ng maayos kanina sa trabaho Gawa ng nadaanan ko nga rin yung inaswang sa kabilang baryo. Sobrang nakakaawat, nakakadiri talaga yung bangkay Aba talaga, nakita mo rin pala yun. Abay syempre naman po tay. Di ba nagpunta rin kayo sa palengke kanina? Di nyo rin ba nadaanan? Hindi nga Masyado pa kasing maaga nung umalis kami. Bandang 7:00 na yata bago pa nila natuklasan yon. Tapos mag-aalas 11 na rin nung makauwi kami. Siya, ano nga pala'y nakita mo ron kanina? Anong lagay ng biktima? Ay nako, grabe tay. Sobrang nakakakilabot talaga. Halos magkandasuka nga ako kanina nung makita ko yung bangkay ano naman nagsabi ng mga tanod, ng mga pulis? Yun nga raw po tay. Sabi nila, naglasing daw po sila. Tapos, inumaga na. Papasok nga raw sana sa trabaho yung babae nakakita sa inaswang Tapos, nung nakita niya yung bangkay, nagsisigaw at nagtatatakbo na lang daw siya bigla. Kaya, pinuntahan ng mga tao yung bangkay. Buti na lang, nung napadaan yung jeep na sinasakyan ko kanina, huminto kami ron saglit. Tapos,
lahat kami nagsibabaan. Hanggang sa sumingit na rin sa kanilang usapan ang batang si Tikoy. Ilang sandali pa'y nagpaalam na rin ang anak ni Lolo Abet. Ngunit bago ito umalis ay mahigpit pa itong nagpaalala sa maglolo. Oh, Tay, Tikoy, mag-iingat kayong maigi rito ha. Basta yung mga pinto at bintana i-check nyo lagi, dapat nakasara. Gumamit na po muna kayo ng arenola mamayang gabi para hindi na kayo lalabas pa. Tapos kapag may tumatawag sa labas, wag na wag niyong papansinin. Saka yung itak po tay ha, dapat palagi yung sa tabi nyo. Palagi nyo rin po palang titingnan yung bote ng lana para maramdaman nyo kung malapit na yung aswang. Kapag nakita nyo pong panay ang kulo, wag na kayong magdalawang isip pa ha. Humingi na kaagad kayo ng tulong sa mga kapitbahay. O sige na po, at mauna na po ako sa inyo. O sige Tikoy ha, ikaw nang bahala rito kay tatay ha. Yung mga sinabi ko. Sige po, Tiyong. Mag-ingat rin po kayo. Kami na pong bahala rito ni Lolo. Ay sige na anak, mag-ingat kayo ron, maigi. Saka yung asawa mo ha, sinasabi ko sa iyo, buntis pa naman yon. Ay sige na, pakaabutan ka pa ng dilim. Mag-aalas 5 na rin ng hapon nang makauwi ang anak ni Lolo Abet. Samantala naman ay naghapunan na rin ang maglolo. Bago pa man magtakip silim, ay sarado na ang kanilang mga pinto at bintana. Maging sa ibang mga kapitbahay ay maaga rin nagsisarado ng kani-kanilang mga kabahayan. Wala nang sino man ang naglalakad pa sa labas. Dahil na rin siguro sa takot na maging sunod na biktima ng nasabing aswang. Basta ang dating tahimik na lugar ay nabalot ng matinding katatakutan dahil sa nasabing insidente ng pang-aaswang. Nakaiga na sa kwarto ang maglolo habang sila ay nakikinig sa radyo nang muntik pang mapapitlag sa pagbangon ng batang si Tikoy matapos makarinig ng ingay ng mga manok sa loob ng kanilang bakuran. Kasabay rin noon ang pagtahol ng ilang aso ng kanilang mga kapitbahay. Lo, bakit po ang ingay ng mga manok natin sa labas? Bakit po kaya, Lono? Saglit munang tumahimik si Lolo Abet, saka hininaan ng bahagya ang radyo. Doon ay parehas nilang tinalasan ang kanilang pandinig at pakiramdam. Lo, parang may tao po yata sa labas. Ayun po, Lo, para pong may naglalakad. Oh, di ba po, Lo? Tumahimik ka na nga muna riyan na po. Hindi ko masyadong marinig eh. Nang may marinig nga silang mahinang pagyabag ng mga paa mula sa loob ng kanilang bakuran, sinabayan pa yun ng ingay ng mga manok na nasa kanilang kulungan. Bunsod noon ay parehas na nakaramdam ng kaba ang dalawa. Hindi na alam ng bata kung ano ang kanyang gagawin. Samantalang si Lolo Abet naman ay pilit na rin kinakalma ang kanyang sarili. Maya-maya pa ay maraming pumesto si Tikoy sa likuran ng kanyang lolo. Sabay hawak niya pa sa likurang parte ng damit nito. Nasa ganong posisyon ng pabulong siyang nagwika. Lo, meron po talaga. Ano na po, Lo? Oo, Apo, alam ko. Kaya nga tumahimik ka na lang muna riyan. Lo, ano pong gagawin natin? Paano po kung yung aswang na po yung nasa labas? Lo, paano na po tayo? Sinabing tumahimik ka na muna eh. Mas lalo tayo mapapahamak sa kaingayan mong yan eh. Basta, huwag kang matakot. Hanggat nandito ako, hindi ka mapapahamak. Kaya kumalma ka lang muna riyan. Mabuti na lang at naalala ni Lolo Abet ang tungkol sa bote ng langis ng lana na noon ay kasalukuyang nakapatong sa ibabaw ng kanilang altar. Isandali lang, Apo. Tumayo ka lang muna rito. May kukunin lang ako. Bakit po, Lo? Saan po kayo pupunta? Huwag niyo po kong iwan dito, Lo. Natatakot po ako. Kukunin ko lang yung bote ng lana sa altar. Ako na lang ang maglalakad at makatumunog pa ang sahig natin kapag sumunod ka. Napatingin muna si Tikoy sa altar. Nasa tabi ito ng kanilang pinto at mga ilang hakbang lang rin naman mula sa kanilang kinatatayuan. Waring sinusuri niya muna ang kalagayan sa loob ng kanilang silid hanggang sa basta napatango na lamang ito sa kanyang lolo. Unang hakbang pa lang ni Lolo Abet, napakunot noo at napapikit mata na lamang silang dalawa. Paano kasi kaagad itong nakagawa ng isang mahinang paglangit-ngit sa kanilang kahoy na sahig? May kalumaan na rin kasi ang kanilang yari sa kahoy na bahay.
Daan-daan lang po kayo, Lo. Baka marinig po nila tayo. Mahinang bulong pa ng bata na tinanguan na lang na matanda. Kaya nagpatuloy na nga sa marahang paghakbang ang matanda. Sa kanyang bawat paghakbang ay tila rin pagtindi ng takot na kanilang nadarama. Si Tikoy naman noon ay nililitan ang pagkakasara ng talukap ng kanyang mga mata, habang bahagyang tinatakpan pa ng kanyang mga kamay ang kanyang mga mata. Sa wakas ay tuluyan nang narating ni Lolo Abet ang nasabing altar. Kaya roon ay mabilis niyang dinampot ang bote ng lana. Mas inilapit niya pa ito sa kanyang mga mata para lubos na mas makita. Gayon na lamang ang kanyang pagbuntong hininga, matapos matantong kalmado lamang ang likidong laman nito. Sa makatuwid ay wala itong tugon sa kung anumang nilalang ang nasa labas. Kaya sigurado na kaagad siyang hindi isang aswang o masamang elemento ang naroon. Kung hindi siya nagkakamali sa kanyang hinuha, ay isa lamang itong tao. Bunsod noon ay naglakas loob ng lumapit sa bintana si Lolo Abet. Si Tikoy naman ay nagtataka na lamang sa mga ikinikilos ng kanyang lolo. Wala itong magawa kung hindi ang batuhan na lamang siya ng tingin at patuloy na makiramdam. Hanggang sa walang ano-ano at buong loob na dumungaw sa maliit na siwang ng bintana si Lolo Abet. Napakunot na lamang ang kanyang noo nang makita roon ng tatlong lalaki. Tila palihim nilang ninanakaw ang kanyang mga alagang manok na panabong mula sa kulungan ng mga ito. Isa rin kasi sa mga sikat na sabongero itong si Lolo Abet. Kaya siguradong mabebenta nila ang mga yon sa magandang halaga. Walang iya. Talaga itong mga mapagsamantalang ito, oh. Talagang sinasamantala pa ang takot ng mga tao para makapaghasik ng mga kalokohan. Yung mga panabong ko pa ang pinunteriya. Abat ang laki ng mga katawan hindi na lang magbanat ng buto. Napili pa talaga rito sa amin na magnakaw. Mabiktima sana kayo ng aswang dyan, mga demonyo kayo. Dahil sa madilim na oras na yon, ay hindi na nagawa pang mamukhaan pa ni Lolo Abet ang nasabi mga magnanakaw. Hindi pa rin niya sinubukan pang sumigaw dahil sa isip na baka mas lalo lamang silang mapahamak. Basta inihanda na lamang niya ang kanyang sarili habang hawak ng maigpit ang itak. Para kung sakaling mangpwersahan silang pasukin ng mga ito, magagawa niyang protektahan ang kanyang apo at ang kanyang sarili. Matapos makontento ang mga magnanakaw, ay dali-dali na silang lumisan dala ang ilang manok na inilagay na sa kanilang dalang sako. Hindi ito nag-ingay sa dahilang baka may kung anong pangpakalma silang ginamit sa mga ito. Naiwan namang walang imik ang matandang si Lolo Abet. Lolo? Lolo? Pabulong na tawag pa ng bata sa kanyang lolo. Bagay na hindi naman ito tinutugunan. Kaya marahan pang lumapit ang bata sa kanya. Saka muling nagtanong na may halong takot at pag-aalala. Lolo, ano po nakita nyo? Aswang po ba yun, Lo? Hindi, apo. Mga kawatan lang sila. Ninakaw nila yung mga manok ko. Ala, ninakaw po nila, Lo. Paano na po yan, Lo? Wala ka na pong panabong. Ayos lang yan, apo. Ang importante ay ligtas tayo. Diyos na ang bahalang gumatli sa mga kawatan na yon. Nangihinayang man ang matanda dahil sa talagang pinagkakagasusan niya pa ang mga manok na ninakaw. Pero pinilit niya na lamang na ipagpasa Diyos ang lahat. Para sa kanya ay mas mahalaga pa rin ang kanilang buhay kumpara sa kanyang mga nawalang alaga. Hindi na rin nakatulog pa ang matanda sa buong magdamag. Samantala ang batang si Tikoy naman ay nagawa pa rin makatulog sa kabila ng mga kaganapan. Pagsapit ng umaga ay mabilis na kumalat ang balita sa kanilang buong lugar. Naroong nagpunta rin sa kanilang bahay ang mga tanod at mga kapitbahay para magsiyasat at makibalita sa mga naging kaganapan. Labi na talaga yung mga magnanakaw na yan. Mga walang takot. Mga wala talagang awa. Kaya nga pare, sana mahuli rin yung mga kawatan na yan. Sayang tuloy yung mga panabong ni Mang Abet. Ang gaganda pa naman nun. Saka sobrang alaga niya talaga yung mga yun Ay nako, dapat dyan sa mga magnanakaw na yan, pinuputulan ng mga kamay tapos ipinapakain sa mga aswang. Ay oo nga, dapat dyan sa mga yan sunugin ng buhay. Hoy,
kapag ako nakahuli sa mga yan, talagang tatatarin ko sila ng pinong-pino. Hanggang sa natuklasan nilang hindi lamang pala si Lolo Abit ang ninakawan ng gabing yon, kung hindi may iba pa sa kanilang mga kabaryo. Sa awa ng Diyos ay puro mga bagay na nasa labas lamang ng bahay ang kanilang pinunteriya. Ang isa pa ay wala rin namang nasaktan kahit na paano. Talagang mga walang takot. Sinabayan pa yung takot na dulot ng aswang. Palibhasa alam nilang takot rin yung mga tao eh. Kaya alam siguro nilang wala ring lalabas para kaagad na rumisponde. May oras rin ng mga hudas na yan. Sana nga lang talaga matsyempuan sila ng aswang. Ay, talagang mas lalo pa ako magpapasalamat kapag nagkaganon. Matapos ang nasabing mga kaganapan ay hindi pa roon natapos ang lahat. Nasundan pa ito ng ilan pang mga nakawan sa kanilang lugar. Dumating na lang ang isang araw na hindi lamang ang mga nakawan ang naging laman ng balita. Dahil may ilang tao na rin ang napapabalitang nawawala mula sa iba't ibang baryo. Mas naging laganap tuloy noon ang mas matindi pang takot sa bawat mamamayan. Hindi tuloy maiwasang magduda ng ilan na hindi lamang ito gawa ng isang aswang, kung hindi ng mga sindikato na nagbebenta ng mga laman loob ng mga taong dinudukot nila. Ayon pa sa ilan, na ang natagpuang bangkay raw na hinihinalang inaswang ay maaring hindi talaga gawa ng isang aswang, kung hindi baka ng mga sindikato. Ano pa man ang tunay na dahilan ay parehas lamang yon na nakakabahala para sa lahat. Kaya lumipas pa ang mga araw ay naging mas maingat na ang mga tao sa kanilang lugar. Tikoy, sasama ka ba? Saan po pala tayo pupunta ngayon, Lo? Di ba sinabi ko na sa'yo kagabi? Makikiani tayo ng mga pinya sa kumari ko. Ay, oo nga pala, Lo. Sige po, Lo. Sasama po ako sa inyo. Ay, sige na. Bumangon ka na riyan para makapag-almusal ka na. Sige po, Lo. Bubuksan na sana noon ng batang si Tikoy ang pintuan ng kanilang bahay, ngunit buti na lamang at naisip niyang medyo madilim pa rin naman para sa mga oras na yon. Maaga lamang siyang ginising ng kanyang lolo para maaga rin makapaggayak at makapag-almusal. Para kung sakaling sumikat na ang araw ay kaagad na rin silang makakaalis. Bunsod kasi ng mga sunod-sunod na insidente ng mga pagkawala ng mga tao at nakawan sa kanilang lugar, ay takot na ring lumabas ng maaga ang mga tao roon. Talagang hinihintay pa nila ang tuluyang pagliwanag bago sila magsilabas ng kanilang mga kabahayan. Ikoy, apo, iwas-iwasan mo yung pagsama riyan sa mga kalaro mong sina Junjun at Simon, ha? Bakit naman po, Lo? Wala naman po kami ginagawang masama, Oo, wala pa nga. Pero masyadong pasaway ang dalawang yan kung saan-saan pa nakakarating. Biruin mo't umabot pa pala yung mga yan sa kabilang baryo para maligo sa ilog. Baka mamaya sama ka ng sama kung saan sila magpunta panay lakwatsa ang inaatupag ng dalawang yan. Nakita mo ng ganito kasela ng panahon natin ngayon. Mamaya isang araw mabalitaan na lang natin na biktima na pala ng aswang yung mga yan. Hindi naman po ako sumasama sa kanila, Lo. Nakikipaglaro lang po ako sa kanila pag dito. Sina Betong lang po ang madalas kong kasama. Ay, sige. Mukhang maliwanag na. Pwede na tayong lumabas. Patungo na ang maglolo noon sa pinyahan ng isa nilang kakilala. Sa sandali ng kanilang paglalakad, ay sabay silang natigilan na makita nila ang kumusyon ng mga tao sa isang banda. Hindi pa man sila tuluyang nakakakapit, ay batid na nilang may masamang nangyari. Ay, Diyos ko pa! Babaging langit! Ayan na nga ba sinasabi ko Grabe na talaga mga nangyayari sa lugar natin. Sino naman kaya ang kawawang biktima ngayon? Ay, ala, may bago na naman biktima. Tara po, Lo, tingnan po natin. Ay, mabuti pa nga. Apo, tara na. Pagkalapit nila roon ay namulagat na lamang ang kanilang mga mata dahil sa matinding kilabot. Mula sa kanilang harapan ay kitang-kita nila ang kalunos-lunos na kalagayan ng babaeng biktima. Base sa itsura nito, ay yun pa lang ang unang beses na nakita nila ang nasabing biktima. Marahil na hindi siya taga roon sa kanila. Naliligo ito sa kanyang sariling dugo. Wakwak ang tiyan
at panay sugat sa buong parte ng kanyang katawan. Sa sobrang pandidiri ay napasukan na lang bigla ang batang si Tikoy. Talagang hindi niya kinaya ang kanyang mga nasasaksihan. Pagkalingon ni Lolo Abet sa isang banda ay nakita rin niya ang ilan sa kanilang mga kakilala. Kaya lumapit siya roon para makibalita. Toy, sino yung biktima? Saka taga saan yan? Hindi nga rin po namin alam mga Abet eh. Mukhang hindi yata taga dito. Malamang hinabol yan ng aswang. O hindi kaya biktima ng mga sindikato tapos tinapon lang dyan sa tabi? Hanggang sa may mga sumingit na rin sa kanilang usapan. Aswang talaga ang may gawa niyan. Kung sindikato yan, di dapat pinaanod na lang yan sa ilog. O di kaya tinapon na lang sa masukal na lugar. Pwede ring ibaw na nila ng direkta sa lupa. Bakit pa sila gagawa ng bagay na makakaiskandalo sa mga tao? Para ano? Para mas lalo tayong mag-ingat? Para mas lalo pa tayong maalerto? Hindi ba? Kaya malamang na taga-ibang lugar nga yan ng babaeng yan. Tapos hinabol lang ng aswang kaya napadpad rito. Malas lang at nasukol siguro siya. Kaya ayan, yan ang nangyari sa kanya. Tama ka. Sigurado kong aswang nga may gawa niyan. Ay nako, kawawa naman talaga. Tagasan kaya yan no? Mukhang bata pa baka taga kabilang baryo yan. Ay nako, sana talagang mahuli na ang may gawa niyan. Mula sa gitna ng diskusyon ay naroong natahimik na lamang si Tikoy. Mula sa isang banda ay nakapako lamang ang kanyang atensyon. Doon pala ay tinitingnan na niya ang isang matandang babae. Yung matandang babaeng hindi bumili sa kanya ng kamote sa palengke. Yung mismong babae na panay rin ang titig sa kanya. Ay, Tikoy! Tikoy! Wala man lang tugon ng bata sa kanyang lolo. Sa halip ay nakakunot noo lamang ito at patuloy pa rin nakapako ang mata sa nasabing direksyon. Dahilan para mapabaling rin ang tingin ni Lolo Abet sa parehas na direksyon. Subalit bago pa man niya tuluyang makita ang nasabing ale, ay mabilis itong nagtago sa likod ng iba pang taong naroon. Kaya naman hindi rin siya nakita ni Lolo Abet. Sa halip ay muli itong bumaling sa kanyang apo. Ay, Tikoy! Lo, bakit po? Abay, bakit ba kanina ka pa nakatulala riyan? Para kang nakakita ng multo Saka, ano ba yung tinitingnan mo? Yung ano po, Lo? Yung ano nga? Abay, bakit ba hindi ka makapagsalita ng diretsyo? May matanda po kasi kanina, Lo Matandang babae po. Tapos? Nakatayo po siya ron kanina. Tapos parang ang sama po ng tingin niya sa akin wala naman ako nakikitang nakatingin sa'yo kanina. Bigla na lang po kasi siyang umalis, Lo Hindi ko nga po nakita kung saan siya nagpunta. Tinawag niyo po kasi ako At ako pa pala sinisisi mo. Sino naman yung matandang babae na sinasabi mo? Hindi ko nga rin po alam, Lo. Basta, 2 beses ko na po siyang nakita. Nung una, doon po sa palengke. Nung nagbenta po tayo ng kamote, bumili po siya sa akin Tapos, umalis kaagad bago po kayo dumating. Saka yung kanina po, basta nakatayo lang po siya rin Parang ang sama po talaga ng titig niya sa akin, Lo. Nakakatakot po siya. Sandali namang napaisip si Lolo Abet at nagpalinga-linga. Waring sinusuri niya ang isa sa mga taong naroon. Pilit niyang sinisiyasat kung may pamilyar o may kumikilos ng kakaiba. Sa ilang sandali ng kanyang pagmamatsyag ay walang tao siyang napansin na kakatwa. Kaya muli siyang napabaling sa apo para muling magtanong. Siya nga pala po. Ano bang itsura na matandang babae sinasabi mo? Mahaba at kulay puti po yung buhok niya. Tapos nakasuot po siya ng kulay abong kamiseta at itim na palda. Ay sige apo. Maliban ron, ano pa? Napalingon sa lupa si Tikoy para bahagyang mag-isip. Naalala niya nang abutin niya ang bayad nitong pera noon sa palengke, may pahaba itong peklat sa kanyang kanang kamay. Yung bang parang galos na medyo malalim. Kaya sinabi niya kaagad ito sa kanyang lolo. Dahilan para matigilan rin ito. Magsasalita na sana ang kanyang lolo nang biglang may tumapik sa balikat nito.
Abet, pare, nandito ka rin pala. Ay oo, paring Usman. Eto't napadaan lang rin kami. Makikisaka sana kami ng pinya kina Maring Dolores eh. Nakita naman namin itong mga taong nagkakagulo rito. Grabe nun, no? Sobrang nakakaawa ang sinapit niya. Kaya nga, sana mahuli na mga may gawa niyan eh. Pero, pare, alam niyo ba na may hinala na kung sino yung aswang na may gawa? Aba, talaga pare, sino naman daw yan? Saka paano nila nalaman? Nagpalinga-linga munang lalaki sa buong paligid bago muling pabulong na nagwika. Balita ko taga riyan sa Barrio San Diego. Totoo ba pare? Oo, may nakakita sa mismong aswang. Diyan sa baryong yan pumasok nung sinundan ng kumpare ko. Pabuti na nga lang daw hindi siya nakita. Magkasama pa nga kami nun Siya lang ang nakakita sa aming tatlo. Kaya nga paring Usman. Pero sigurado raw ba siyang aswang yung nakita niya? Baka naman napagkamalan lang siya. Saka pare, ano nga palang ginagawa niyo sa labas ng alanganing oras ng gabi ha? Hindi ba laganap ang krimen dito sa buong lugar natin? Hindi kagad nakaimik ang kumpare ni Lolo Abet. Waring nag-iisip muna ito sa idadahilan niya. Bunsod noon ay nagsimula na ring mapaisip si Lolo Albert. Medyo nagdududa na rin kasi siya sa kanyang kausap. Hanggang sa bigla na lang nagsalita ang lalaki. Ay oo nga no, ano kasi Tumitig lang muna si Lolo Abet sa mga mata nito. Tila pinakikiramdaman niya ang galaw ng lalaki. Para matyak kung totoo nga ang sinasabi nito. Mag-iinom kasi kami noon. Tapos, alam mo na, nabitin kami kaya naisipan namin pumunta sana kina paring Ruben. Pupunta pa kayo kina paring Ruben? Gabi na yun na. Oo, kasi nga, nagyayayaan na rin siya sa amin ng maaga pa. Kaya tiningnan namin na lalabas siya kapag pinuntahan namin siya. Di nakainom kayo nang pinuntahan niyo siya? Hindi nga kasi nga nakita namin yung aswang, kaya natakot kami. Tapos umuwi na lang kami. Base sa mga salita ng kanyang kumpare, ay duda na siya na may ginagawa rin itong kalokohan, na may bagay itong itinatago sa kanya. Nagkaroon tuloy siya ng ideya na baka itong kumpare niyang ito ay ang isa sa mga nagnakaw ng kanyang mga manok na panabong. Madalas rin kasi itong bumibisita sa kanya, kaya alam rin nito ang tungkol sa kanyang mga alaga. Sa kabila ng pamiminsala ng aswang, ay ang mga ito naman ang sumasamantala sa pagkakataon para magnakaw. Gayunpaman ay hindi na lang nagpahalata si Lolo Abet. Ay sige na pala pare, mauna na muna ako sa inyo ha. May gagawin pa ako kasi. Aalis ka na kagad? Hindi ba kakarating mo lang? Hindi pare, may inuutos pa kasi sa akin ng asawa ko Sige na, at mauna na ako sa inyo. Pag-alis ng lalaki ay muling bumalik sa pag-uusisa at pakikibalita sina Lolo Abet. Samantalang si Tikoy naman ay kasama na rin ang kanyang mga kababata na naroon pa rin para tingnan ang kalagayan roon. Ilang sandali pa ay muling naalala ni Lolo Abet ang kanyang dapat gawin para sa araw na yon. Kaya naman kaagad niya nang niyaya si Tikoy para magtungo sa nasabing pinyahan. Habang nag-aaral sila ng mga pinya, ay walang humpay ang kanilang pag-uusap tungkol sa mga nangyayaring kaganapan. Abala rin doon ang batang si Tikoy sa pamimitas ng mga pinya. Maya-maya pa ay natanong nito ang isang tuta. Nakaupo lamang ito sa isang banda sa katahimik na nagmamasid sa kanila. Kagad namang napatigil sa ginagawa ang bata. Doon ay nilapitan ng nasabing tuta. Hala, ang cute-cute mo naman. Anong pangalan mo, tuta? Bigla namang napatahol ang nasabing tuta. Tila napatugon nito sa kanya. Sabay nagsimula ng kumawag ang buntot nito at nagpaikot-ikot sa kanya. Talagang halatang halata ang matinding kasiyahan nito habang hinihimas-himas ito ni Tikoy. Ang cute mo talaga. Gusto mo ba ampunin na lang kita? Iuwi na lang kita dun sa amin. Gusto mo? Waring mas lalo pang natuwa ang tuta dahil sa kanyang mga sinabi. Hanggang sa nagwika ang kumari ni Lolo Abet
na may-ari ng nasabing tuta. Ano Tikoy, parang tuwan-tuwa rin siya sa'yo ah. Kaya nga po Aling Dolores mukhang natutuwa po talaga siya. Ano po ang pangalan niya? Joshua. Joshua ang pangalan niya. Napulot rin namin yan kung saan-saan. Joshua? Ang cute naman po ng pangalan niya. Bagay na bagay po sa kanya. Gusto mo ba sa iyo na lang yan? Total marami naman kaming aso rito. Wow! Talaga po Aling Dolores? Ibibigay niyo po sa akin itong si Joshua? Oo naman no. Basta ba aalagaan mo siyang mabuti? Sige po. Aampunin ko na po siya. Ako na po mag-aalaga sa kanya. Maraming salamat po talaga, Aling Dolores. Sabay yakap na ni Tikoy sa tuta, na siya namang tuwang-tuwa na rin sa kanya. Sakto yan. Ilang buwan na rin kasing namatay yung aso naming si Pulgas dahil sa katandaan. Ayaw ko na sanang mag-alaga dahil ang lungkot pala kapag namamatayan ka ng alagang aso, lalo kapag mahal na mahal mo. Sobra talagang ang iniyakan yun ni Tikoy nung mamatay talaga? Ayan pala Joshua, may bago na mag-aalaga at magmamahal sa'yo. Basta, wag mo siyang pababayaan Tikoy ha? Opo, maraming salamat po ulit Aling Dolores. Nang hapon ng araw na yon ay masayang umuwi ang maglolo. Habang dala rin nila ang bago nilang alagang si Joshua. Bago pa man sila tuluyang makarating sa bahay, ay dumaan muna sila sa tindahan para bumili ng kanilang mga kakailanganin. Matapos makabili ay muli na silang nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Ilang hakbang pa lamang sila ay bigla na lamang tumahol ang asong si Joshua. Hindi mawari ng maglolo kung galit nga ba ito o parang may gusto lang sabihin. Bakit Joshua? May problema ba? Sabay na napabaling ang maglolo sa kung saang direksyon tumatahol ang tuta. Gayon na lamang ang kanilang pagtataka dahil wala naman silang napansing kakaiba. Napakunot noo ang matanda sa kasinubukan pang magpalinga-linga. Bakit ka tumatahol Joshua? Natatakot ka ba? Hindi po Lu, baka may nakita lang po siyang aso kanina. Siya, umuwi na tayo. Pagkarating nila sa bahay ay kaagad nang nagluto ng sinaing at ulam si Lolo Abet. Samantala, ang dalawang sina Tikoy at Joshua naman ay naglalaro lamang sa loob ng sala. O Joshua, huwag kang dudumi rito sa loob Papagalitan tayo ni Lolo. Napatahol naman ang aso na waring natugon sa kanya. Napatayo na lamang si Tikoy nang biglang tumakbo palabas ang kanyang alaga. Dahil doon, ay natataranta na rin siyang tumakbo para sundan ito. 5:00 pa lang naman ng hapon noon, kaya nagagawa pang makalabas ng bata. Pagkarating doon, sinundan niya ng tingin si Joshua. Umaamoy-amoy ito sa kung saan-saan at saka umihi. Maya-maya pa, ay dumumi na rin ito sa isang banda. Hala, ang talinong aso. Parang naintindihan mo talaga ako dun sa mga sinabi ko Maya-maya pa ay bumalik na kay Tikoy ang aso para makipaglaro. Ilang minuto lang ay tumawag na ang kanyang lolo para magapunan. Tikoy, tara na, kakain na tayo. Tigilan mo na muna yung pakikipaglaro mo riyan kay Joshua. Sige po Lo, nariyan na po. Pagkapasok sa loob ay kaagad na naghugas ng kamay si Tikoy. Lo, pwede na po bang sumabay sa pagkain natin si Joshua? Wag po. Masasada yan. Sa susunod, hindi yan titigil sa kakatahol kapag kumakain tayo. Saka, titirhan naman natin siya ganun po ba yun? Sige po, Lo. Sa pagkain ng maglolo ay tahimik lamang na nanunood sa kanila ang tuta. Waring naghihintay lamang ito ng kanyang pagkain. Pagkatapos kumain ay pinakain na rin nila ito. Bago pa muling sumapit ang dilim, ay nagsara na rin ng pinto at bintana ang maglolo. Doon ay pumwesto na sila sa kwarto habang nakikinig ng radyo. Ang aso namang si Joshua ay nasa tabi lamang ng higaan ni Tikoy habang nakahiga. Lolo, may kaya po bang pumatay sa mga aswang? Abayo naman po. Hindi naman sila mga immortal Nasusugatan rin sila. Gamit po ng ng itak po ba? Pwede rin naman ang itak. Kaso, hindi yung basta-basta tatalab sa mga aswang.
Bakit po, Lo? Makapal po ba yung balat nila? Hindi naman, pero parang ganun na rin. Kasi nga may mga ginagamit silang langis at dasal sa kanilang mga sarili. Kaya nagagawa nilang depensa ng anumang uri ng atake. Lo, paano po ba naman susugatan ng mga aswang? Depende rin na po. Sabi kasi ng lolo ko, mabisa raw na pampatay sa mga aswang yung mga yari sa pila ko tanso na itak. Pwede rin naman daw yung mga ordinaryong itak, basta itatarak daw muna sa lupa bago gamitin sa kanila. Yung iba naman daw, may mga dasal na pangontra talaga sa mga aswang. Paano po kayo, Lo? Kaya niyo po bang labanan yung mga aswang? Abay, hindi ko rin alam po. Hindi pa naman ako nakakaharap ng isa sa kanila eh. Pero Lo, takot din po ba kayo sa mga aswang? Sino naman ang hindi matatakot sa kanila? Talagang kakainin kanila ng buhay eh. Nakakatakot pala talaga sila, Lolo. Sana mawala na po sila. Sana maubos na po yung mga aswang na yun. Sige na po. Nagsisimula na yung pinakikinggan natin sa radyo. Makinig na muna tayo ha. Sige po, Lo. Sabay baling ng bata sa kanyang tuta. Hinimas niya ito sa kaniyakap. Ikaw, Joshua, takot ka rin ba sa mga aswang? Muling tumahol ang aso sa kanya at muling ibinaba ang ulo sa higaan. Ang talino mo talaga. Sabay yakap muli rito ng bata. Ilang sandali pa'y pinatay na rin ni Lolo Abet ang ilaw ng lampara. Samantalang si Tikoy at Joshua noon ay mahimbing na ring natutulog. Bago tuluyang matulog ang matanda, ay nagdasal muna ito. Hiniling niyang sana'y gabayan sila ng may kapal. Bandang 11:00 ng gabi nang magising ang maglolo dahil sa matinding pagtahol ng kanilang aso. Waring may gusto itong sabihin sa kanila at walang humpay sa kanyang ginagawa. Parehas pang napakunot noo ang maglolo. Pilit nilang pinakikiramdaman kung may ingay ba silang naririnig sa labas. Subalit laking pagtataka nila dahil patuloy lamang sa pagtahol si Joshua. Samantalang kalmante naman ang kanilang mga natitirang manok sa loob ng kanilang kulungan. Joshua! Psst! Ngunit hindi pa rin nagpapapigil ang aso. Basta patuloy lamang ito sa kanyang ginagawang pagtahol. Sinubukan namang pakalmahin ito ni Tikoy. Nilapitan niya ito at saka niyakap. Sa muling pagbaling ni Lolo Abet sa kung saang direksyon tumatahol si Joshua, ay mas lalong napakunot ang kanyang noo. Kasalukuyang nakarap kasi ito noon sa harapan ng kanilang bintana. Hindi tuloy maiwasang kilabutan ng matanda. Tama, ang lana, ang bote ng lana. Dali-daling iniangat ni Lolo Abet ang kanyang unan, kung saan natakpan nito ang bote ng lana. Sandali muna siyang nagsindi ng posporo upang tingnan kung kumukulungan ba ito. Pero ganun na lamang ang lalong pagtataka niya dahil hindi rin naman pala. Panatag lamang ang langis sa loob nito katulad nung dati. Batid ng maglolo na may kakaiba talagang nararamdaman o naririnig ang aso, kaya maging sila ay inalerto na rin ng kanilang mga sarili. Takot man, pero marahang napadungaw sa mga siwang si Lolo Abet. Sa kanyang pagsisiyasat sa labas, ay wala naman siyang napansing kakaiba. Lolo, may tao po ba? Tanong ng bata, ngunit hindi tumugon ng kanyang lolo. Kaya naman lakas loob na lumapit rin sa bintana si Tikoy. Sa kanyang pagdungaw roon ay napaupo na lamang siya sa matinding pagkabigla. Tila nilumot ng matinding takot ang bata. Apo, anong nangyayari sa'yo? Anong nakita mo? Lo, yung matanda. Oh, matanda? Anong matanda? Wala naman ako nakikitang matanda sa labas ha. Meron po, Lo. Nasa labas po yung matanda. Yung sa palengke po, Lo. Yung naroon din po sa pinatay kanina. Ano? Nasaan? Nag-aalalang napalingon muli sa siwang si Lolo Abet. Subalit ganun pa rin. Wala pa rin siyang nakita. Sa mga puntong yon ay natigilan na rin sa pagtahol si Joshua. Saan ba, Apo? Wala naman ako nakikita Natatarantapang tanong nito sa apo. Hindi naman na makasagot si Tikoy. Nanlalaki lamang ang kanyang mga mata
habang nanginginig na rin sa matinding takot. Ay, kumalma ka nga muna kasi apo. Huwag kang matakot. Nandito ako. Puprotektahan kita. Hindi siya makakalapit sa atin. Sabay kuha ni Lolo Abet sa kanyang itak. Maya-maya pa ay biglang may naalala matanda. Naisip niyang muli na may sinabi nga pala sa kanya ang apo niya tungkol sa matandang babae. Sinabi kasi ni Tikoy na puti raw ang mga buhok at may galos raw sa kamay. Bagay na parang may ideya na siya. Pero para sa kanya ay talagang imposible ang bagay na yon. Gayunpaman ay nagbakasakali siya. Apo, ano nga itsura ng matanda? Hindi ba sabi mo may peklat siya sa kamay? Opo, Lo. Sandali lang. Sobrang parehas man silang natatakot pero sa hindi malamang dahilan ay bigla na lang itong naghalungkat sa lumang baol na nasa kwarto ni Lolo Abet. Tila may kung anong importanteng bagay siyang gustong ipakita kay Tikoy. Maya-maya pa ay inilabas niya ang isang lumang larawan. Sandali pa niyang sinindihan ng lampara at ipinakita ang bagay na yon kay Tikoy. Apo, tignan mo maigi. Eto ba? Siya ba'y nakita mo? Opo, Lo. Siya nga po. Siya po yung nasa labas. Hindi ba, Are? Paanong... Sandali pang napakunot ng noo ang bata. Po, bakit po, Lo? Hindi kaya si Lola Odessa nakita mo? Si Lola Odessa po? Oo, siya nga. Hindi po ba patay na ang lola mo? Oo, apo. Matagal nang patay ang lola ko. Kung ganon, bakit po siya nandito? Bakit ko po siya nakikita? Napalingon sa sahig si Lolo Abet at malalim na nag-isip. Hindi kaya... Ano po, Lo? Hindi kaya binabantayan kanya? Po? Binabantayan? Ibuhay pa po yung matandang nakikita ko, Lo eh. Di ba nga po, bumili pa siya na sa akin ng kamote? Kaya paano pong siya yung nakikita ko? Hindi ko rin alam, apo. Pero hindi ba sabi mo puti yung buhok ng nakita mo? Hindi naman puti ang buhok ng nakita kong bumili sa'yo ng kamote. Hindi pa matanda yung nakita ko doon. Mas lalo tuloy nang ilabot si Tikoy dahil sa kanyang mga narinig. Sigurado po kayo, Lo? Paano po nangyari yun? Basta, apo, ikaw lang ang nakakakita sa kanya. Malamang na ginagabayan kanya. Maring natawag mo ang kanyang presensya. O di kaya ay bukas ang iyong ikatlong mata. Basta, hindi ko talaga alam. Kung ganun po, Lo, bakit po pala siya nandito? Babala. Baka nagbibigay siya ng babala. Tama, merong nasa panganib. Nang maalala ni Lolo Abet na malapit na rin pala ang nasabing kapanganakan ng asawa ng panganay nitong si Albert, labis-labis siyang nataranta. Wala nang ano-ano pa ay dagli niyang kinipkip ang itak sa kanyang kamay, sa kabuong tapang na kumaripas sa bahay ng kanyang anak. Takot na napasugod na lamang si Tikoy rito. Samantalang sumunod na rin sa bata ang asong si Joshua. Pagkarating roon ay hindi nga sila nagkamali ng hinala, sapagkat naabutan nila ang isang kagimbal-gimbal na eksena. Naroong kitang-kita nilang maglolo ang isang nilalang na walang saplot habang nakadapa sa bubungan ng bahay ni na Albert. Labis talagang kahindik-hindik ang itsura ng nasabing nilalang. Nangingintab sa langis ang kanyang buong katawan, samantalang nanlilisik rin ang kanyang mga mata at napupuno ng matutulis na pangil ang kanyang naglalaway na bibig. Walang yakang aswang ka! Hayop kang kampo na kadiliman ka! Bumaba ka riyan at akong harapin mo! Bumaba ka riyan at huwag niyang magiging apo ko ang pupuntirihin mo! Dito, halika! Papatay kita! Napabaling naman kay Lolo Abet ang gigil na nilalang. Ngunit sa halip na matakot ay mas lalo pang nanggalaiti sa galit ang matanda. Mas tinodo niya pa ang paghahamon sa nasabing aswang na noon ay nakatuon na lamang sa kanya. Mura ng mura noon si Lolo Abet sa kanya. Dahil sa patuloy na pagsigaw ng matanda ay nagsilabasan na rin ang mga tao sa buong paligid. Maging ang panganay niyang anak na si Albert ay tila doon palang nagising. Wala pa rin pala silang kaalam-alam na naroong inaaswang na pala sila ng mga oras na yon.
Isa rin kasi sa katangian ng ibang aswang ang mag-usal ng dasal na pamako at ibang dasal sa kanilang mga binibiktima para kahit anong ingay ay hindi sila magigising o basta makakagalaw. Ayun ang aswang! Walang iya ka, ikaw pala ang aswang. Ito ang katapusan mo! Madali kayo mga kasama! Sugurin natin ang aswang na yan! Patayin natin ang aswang na yan! Bilisan nyo! Kumuha tayo ng bato at batuin natin! Bilis mga kasama! Baka makatakas pa siya! Nagkukumahog na dumampot ng kung ano-anong bagay ang mga taong nasa paligid. Dahil doon ay batid na rin ng aswang na alanganin na rin ang kanyang lagay. Kaya susubukan pa sana nitong tumakas, subalit paglipat nito sa kabilang parte ng bubungan ay laking gulat niya dahil wala sa paghahanda nang masapol siya ng isang malaking bato sa kanyang panga. Dahilan para sandali siyang mawalan ng ulirat. Ay, ang sapol! Oo nga, sapol siya. Sige, huwag natin tigilan. Eto pa! Hiya! Bilis at bago pa makatakas! Sunugin natin siya ng buhay! Salot kang aswang ka, mamamatay ka na! Hindi pa rin natapos ang lahat dahil sunod-sunod na tama ng bato at kung ano-anong matatalim na bagay ang pinukol sa kanya ng mga galit na taong bayan. Hanggang sa tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Pagkabagsak nito ay mabilis pa siyang kinuyog ng mga taong bayan. Doon ay walang awa nilang pinagtatataga at pinagbababato ang nasabing nilalang. Tila ba ang bawat isa ay buong lakas na inilabas ang lahat ng kanilang galit sa walang buhay na aswang. Maya-maya pa ay binuhusan pa ito ng gaas at saka sinilaban. Tuwang-tuwa naman ang mga tao dahil sa wakas ay napatay na nila ang aswang. Sobrang hindi sila makapaniwala na harapan nila itong nakikita. At higit pa roon ay nagawa pa nila itong patayin ng tuluyan. Maraming salamat po, Itay. Iniligtas niyo po ang mag-ina ko. Salamat po. Naiiyak na wika na lamang ng panganay na anak ni Lolo Abet. Sabay yakap nito sa kanya. Buong magdamag ay hindi na nagsitulog pa ang mga taga roon. Sa halip ay binabantayan na lamang nila ang labi ng aswang habang kanya-kanya sa kanilang mga usapan. Kinaumagahan rin ng araw ng insidente ay ligtas rin na naipanganak ang apo ni Lolo Abet. Sa parehas rin na araw nang muling magulantang ang mga tao. Sa isang banda kasi, natuklasan nila ang 2 pang bangkay ng lalaki. Abay, teka, hindi ba't? Oo, paring Abet. Sina paring Usman nga yan. Mukhang nadali rin ng aswang eh. Ano ba naman kasing ginagawa niyang 2 yan sa labas ng gabi? Ay nako, mga pare, alam niyo ba? Ano yan, Maring Mercy? Ano naman niyang ichichismis mo sa amin? Ang sabi kasi ni Nadyosana, yung 2 yan raw ay nagnanakaw rito sa ating gabi-gabi. Alam niyo na, mga gumagamit rin kasi. Tapos yung isa pa raw, si paring Alex. Sayang at hindi pa naisama yun sa mga napatay ng aswang. Napatahimik na lamang si Lolo Abet dahil sa kanyang mga narinig. Una pa lang kasi ay may hinala na rin talaga siya sa mga taong yun, na sila talaga ang mga magnanakaw na nakikisabay sa pananalakay ng aswang. Dahil na rin sa mga tinura ng tsismosang si Aling Mercy ay naging mas malinaw na nga ang lahat. Dahil sa mga kaganapan ay muli nang nanumbalik ang kapayapaan sa kanilang lugar. Buot nang mapatay nila ang nasabing aswang, ay natigil na rin ang mga sunod-sunod na pagkakamatay ng mga tao at mga hayop gabi-gabi. Samantala naman, masayang namuhay na magkasama ang 3 sina Lolo Abet, Tikoy at ang asong si Joshua. Salamat na lang talaga dahil kung hindi sa paggabay at pagbibigay babala ng ninuno ni Tikoy, malamang nabiktima na rin ng aswang ang kanyang pinsan. Hindi sana'y patuloy pa rin na sinasalanta ng aswang ang kanilang buong lugar. Bakit Joshua? Taol ka na naman dyan ng taol ha? Nakikita mo na naman ba si Lola Odessa? Sabay tahol muli nito kay Tikoy. Kaya niyakap siya ng bata at saka kinikiliti-kiliti sa kanyang tagiliran. Doon ay masaya silang naglaro at naghabulan ng buong maghapon.
hindi man muling nakita pa ni Tikoy ang kanyang gabay na si Lola Odessa, batid niyang palagi pa rin silang binabantayan nito. Sa katunayan nga, ipinagkaloob pa nito sa kanya ang pinakamamahal nitong alagang aso noong nabubuhay pa siya, na walang iba kundi ang asong si Joshua. Asong mas matanda pa pala sa kanyang lolo Abet. Wakas,